bahagi sa banal na misa, ang pinakamataas na antas ng pagsamba at pagpupuri. Pinapaalala po namin na kung maaari ay off o silent ang mga cellphone para hindi tayo maabala sa ating pagsamba at pagpupuri. Bilang paghahanda ay atin pong babasahin ang mga nag-alay ng pamisa sa araw na ito. Isama po natin sila sa ating mga panalangin. Para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, DJ Saculyes, Alexandra Cheng, Mark Shen Toledo, Chris Naven de la Cruz, Camilo Kabakungan, Amelia Bancud, Aida Espiridion. Misa pasasalamat, Sister Evelyn Perez and family, Sister Irene Inocencio and family, Sister Lilian Chan and family, Sister Telma Bruno and family, Sister Judith Valencia and family, Sister Corazon Raboy and family, Kelvin Cheng, Joey Chow Cheng, Marilyn Martin and family, Helena Fang and family, Jessie Toledo and family, Sister Saida Arellano family, Jessie Pimienta and family, Sister Jelly Gapasin and family, Sister Amalia Bayag and family, Sister Brenda Turingan and family, Sister Leilani Oliveros and family, Brother Augustus Madamba and family, Divino and Amigos family, Sister Kisel Dabino and family, Candelaria family, Saculyas family, Saturday Group Catechist Group, Mr. and Mrs. Lorna de Leon, Sister Serna Panugaw. Para sa mga yumao, Manuel Aspiliaga, Jovi Aspiliaga, Genevieve Aspiliaga, Jason Aspiliaga, Camilo Aspiliaga Sr., Fred Aspiliaga, Alfonso Aspiliaga, Sheila Montemayor, Florencia Aspiliaga, Mercedes Los Baños, Angelica Gapasin, Peter Aspiliaga, Andrew Liapitan, Belen Liapitan, Gigi Liapitan, Joven Mingarine, Amado Gapasin, Romina Gapasin, Herman Dakigan, Silvestre Liapitan, Teresa Liapitan, Willie Roquero, Bert Roquero, Isabel Agustines, Nora Habungan, Melida de la Cruz, Brenda Penedilla, Virgie Vergara, Grace Aguilar, Banong Peralta, David Ayaop, Carmen Ayaop, Paul Ayaop, Nelisa de Magkulang, Mel Acosta, Hofay, Belly Lagundino, Esperita Malapit, Marita Mabalot Tolentino, Jonald Padios, Julimen Perocho, Teodoro and Juliana Pajarillo, Rodel Gasmen, Leon and Rosalina Bundok, Noemi Lagundino, Simeon Garcia, Juanita Dalope, Maribeth Avila, Leopoldo Bien, Ricardo Lagundino, Feta Bladillo, Vicky Asinto, Alexandra Paulino, Juan Paulino, Domingo Paulino, George Paulino, Nicolas Magigad, Catalina Magigad, Angel Ballesteros, Benji Lucas, SP Magigad, Lilia Bondad, Romalyn Naidas, Romel Baradi, Teresa Solima, Angel Solima, Jose Solima, Tir Solima, Mansueto Agbayani, Florida Agbayani, Peter Hernandez, Dominador Sobok, Chan Honping, Rosalina Raboy, Pedro Raboy, Jose Tinay Sr., Manuel Divino Jr., Elenda Baculinaw, Sofia Alemanya, Ray Martin Alemanya, Dodoy Alemanya, Senaida Madamba, Benjamin Madamba, Emmanuel Gabriel Bino, Nancy San Roque, Felipe Erbite, Elimer Molina, Ricky Molina, Tres May Molina, Genaro Saculyes Sr., Lau Wai Fong, Jomar Manzano, Concordia Saculyes, Graciano Saculyes, Jimmy Manuson Jr., Mark Teofilo, Baby Teofilo, Juliana Teofilo, Fortunato Teofilo, Jay Jesil
Calatan, Jaime Calatan, Val Brian Alan, Belinda Simon, Arnolfo Quiñones, Polig Simon, Bensay Simon, Mario Tabas, Sosimo Toledo, Clementino Toledo, Feliciano de la Cruz, Felix de la Cruz, Nestor de la Cruz, Josefina de la Cruz, Patricia Kabakungan, Camilo Kabakungan, Yumiska Kabakungan, Paquito Kabakungan, Juan de Leon, Jonathan de Leon, Danilo de Leon, Jerry Bancud Jr., Juana Nicolas, Lalaine Magno, Elegio Magno, Rosemary Magno, Julia D. Paul, Casimero Magno, Lorita Larca, Gayino Mendoza Sr., Mac Quiñet, Erlinda Banaag, Felix Panugaw. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Sa akin ay tumutulong ang Diyos na Panginoon. Sa Kanya ko iuukol ang alay ko, nahahantong sa ngalan niyang nagtatanggol. Ang ating misa ay pamumunuan ni Reverendo Padre J. Francis Flandes, SVD. Magsitayo po ang lahat at samahan natin ang koro sa pambungad na awitin. Sa ating banal na panalangin, ating isamang intensyon din na Berebilen, Gay Frichi, Resitasyon ko, Lucy Guan Rinilaw, at para sa kagalingan ni Christine, Linda, and para sa kaluluwa ni Ngayton On, Chong Keng Leung, Michael Lee. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Katulad ni Marta sa Ebanghelyo ngayon, nagiging abala rin tayo sa maraming bagay at nakaliligtaan natin ang mas mahalaga. Gayunpaman sa halimbawa ni Maria, dapat din natin pakinggan at pag-ukulan ng panahon ang ating mga panauhin at ang mga kwento nila. Nais din nilang pinakikinggan sila bukod pa sa pinagsisilbihan. Ganito rin sana sa ating buhay pananampalataya. Ang nais ng Panginoon una sa lahat ay maging malapit tayo sa Kanya tulad ni Maria at magtiwala sa Kanya anuman ang mga pinagkakabalahan natin sa buhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang.
Inamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, 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 maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos ay iyong langit, amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. Amen. isama din natin sa ating panalangin ang mga kaluluwa ng miyembro, family members, ng mga members ng Filipino Prayer Group. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Bagamat hindi batid ni Abraham na ang kanyang panauhin ay ang Panginoon, magili pa rin niya itong tinanggap at pinaglingkuran. Siya ay tinularan ni Maria at Marta sa kanilang pagtanggap kay Jesus sa Ebanghelyo. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong. Yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha.
at sinabi, Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin. Sila'y tumugon, Salamat, ikaw ang masusunod. Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay. Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumain, tinanong nila si Abraham, Nasaan ang asawa mong si Sarah? Nandoon po sa tulda, tugon naman nito. Sinabi ng panauhin, Babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon, at pagbabalik ko'y may anak na siya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunurin, nasa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangungusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip, tugon. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at inatampok niya ang matapat na lumikha, tugon. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang. At kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay, tugon. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Ikalawang pagbasa. Sinabi ni San Pablo na baliwala sa kanya ang lahat ng paghihirap, maiparating lamang ang mabuting balita sa lahat. Ang kanyang ginagaway pagpapatuloy ng gawa ni Kristo para sa kapakanan ng buong simbahan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahon nalihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayoy inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao
ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo. At dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kalwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit naming ipinangangaral si Kristo. Pinaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa. Sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat para sa banal na ebanghelyo. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligali ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat para sa homilya. Nagreklamo si Marta dahil siya yung nandun lang sa kusina. Diba? Sila yung nagluluto habang yung kapatid niya, nung ng kapatid niya, si Maria, nandun, nakikinig lang. Hindi yun siya nag-WhatsApp. Nakikinig kay Lord, kasama yung mga alagad. So imagine natin, yung Panginoon, yung mga disipulo, mga lalaki. So mag-isa lang yun, si Maria na nakikinig. So, sabi ni Marta, Lord, sabi mo sa kapatid ko, Lord, tulungan naman ako. Ang hirap magluto, Lord. Dami ng request mo, Lord. May dinuguan. May karkar. Oh, ang hirap to, mag-isa lang ako, Lord. No? Marami, oh. Ngayon, nagreklamo. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanya? Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit, isa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong, ano daw sinabi? Mabuti. Pinili ni Maria ang lalong mabuti. Ibig sabihin, tama naman yon na magtatrabaho tayo, mag-serve, no? Tulad naman, nagluluto ni Marta, pero pinili ni Maria ang lalong mabuti. Ano ibig sabihin ng lalong mabuti? Ang maging disipulo, ang pakikinig kay Lord. Mas mabuti yon kaysa mag-text-text ka dyan. Yan ang ibig sabihin dito, to be a disciple, mas importante yan,
Halimbawa, nagsiserve tayo. Maganda na mag-serve ng simbahan, di ba? Nag-street evangelization. Pero mas mabuti yung mas maging alagad tayo. Ibig sabihin, sumusunod, nakikinig, at sumusunod sa Kanya. So yung tema ng ating ebanghelyo ay about discipleship. Ang mabuti to become a disciple ng Panginoon, hindi lamang miyembro ng simbahan, ng community, dapat ang miyembro para maging mabuti tayo, kaaya-aya, yung buhay natin sa Panginoon, maging alagad tayo ng Panginoon. At anong unang role ng alagad ng Panginoon ay pakikinig sa Kanyang banal na salita. Tulad ni Maria. Alam ni Maria, baka gustong tumulong si Maria kay Marta. Di ba? Alam niya nahirapan, pero baka bihira ito si Lord, baka next year naman ito babalik dito. Ito ng opportunity ko na makikinig. Parang pinili ni Maria ang pakikinig sa Panginoon. Araw-araw naman sila nagluluto, di ba? Pero ito na yung chance ko na makinig kay Lord. Ito na yung chance, sabi ni Maria, na matutunan ko kung paano maging alagad. So to be a disciple, sabi nga, that is the better part. Yan ang mabuti. Hindi lang miyembro, hindi lang nagsisimba, dapat maging alagad tayo. Para yun ang mabuti. Ibig sabihin, pag nag-alagad, nakikinig ka at meron kang commitment, no? Meron kang pangako kay Lord na sumusunod ka sa Kanya. Okay? Maski hindi sasabihin ng iba or leader, pero pangako mo na yan. Nagagawin mo, patuloy kang magmimisyon. Okay? Hindi na, yan ang commitment mo, yun ang alagad. Dahil ang commitment mo, hindi sa tao, ang commitment natin kay Lord. Diba? So pagpunta natin dito, maski wala, friend, simba ka ba? Hindi, parang baka magbagyo ngayon. Hindi mo na ako. Pero maski walang, hindi ka sasamahan, commitment mo yan kay Lord. Lord, maski wala kasama, Lord, alam ko, Lord, sasamahan mo ako, Lord, papuntang Saicom. Okay? So yun ang alagad. No? Hindi nakadepende yung ating paglilingkod, yung ating pagsisimba sa kaibigan natin. Maski wala sila, busy sila, baka nagkuskus, pero ikaw, punta ka pa rin kay Lord. Yan ang commitment. Okay? Ayun ang commitment. No? Kasi doon ka nangako, doon ka nakipagtipan kay Lord. Okay? And that is, yung bilang alagad, nakikinig, to listen, to decide to become a disciple of Christ, na maging alagad. Ang disciple, ibig sabihin, siya yung inuuna mo. Hindi na yung kagustuhan mo. Yun ang disipulo. Inuuna mo na ngayon ang Panginoon. I'm sure, baka habang nakikinig si Maria, kailan ito matapos? Kasi tutulungan ko na yung kapatid ko. Para inuuna pa rin niya. Diba? Baka, I'm sure, concern naman si Maria. Baka tingin-tingin siya ng relo. Tagal naman to, Lord. Kailan ka matapos, Lord? Parang preaching, Lord. Oh, brother, kailan ko matapos, brother, preaching. Makikita pa kami, ganun, brother. Okay, so yun ang ibig sabihin, yung commitment. No? That's why, if we choose, no, if we welcome, hindi lang i-welcome natin siya, ang Panginoon, i-welcome din yung salita, ang pamamaraan ng Panginoon. Dahil if we welcome the Lord will bless us. Diba anong nangyari sa unang pagbasa? Sino yung nakita ni Abraham? May nakita si Abraham, di ba? May tatlong stranger. Di ba? Hindi to kilala. Pero naging mabait si Abraham. Nakita ni Abraham, pagod na pagod. Sabi niya, sandali mo na, para may lakas kayo, ha? Mag-order ako ng Jollibee. Ganun. Para may lakas kayo, magluluto ako. Di ba? Nagluto si Sarah, pinakain. No? We welcome. Dahil sa kanyang generosity, sabi ng isa, babalik ako sa 1 taon, sa ganito ring panahon, at pagbabalik ko'y may anak na si Sarah daw. Because of their generosity was rewarded. Okay? That kung naging generosity kay Lord, that's why ang generosity nito kay Lord, hindi lang, of course, nag-attend, no? But the more, ang mas mabuti, to become more generous, ay yung maging alagad tayo sa Kanya, na maging servant tayo ni Lord. Hindi lang member.
Ang servant handang gumagawa, Lord, ano bang ipagawa mo sa akin, Lord? Di ba si Maria, behold, I am the handmaid of the Lord. Yun ang generosity natin. Hindi lang na, nagsimba ko, Lord, ha? Pero gusto ni Lord, ang mas mabuti pala, to be more generous, ihanda yung sarili mo na maging instrumento ka, maging alipin ka, tunay kang alagad ng Panginoon. Okay? That's generosity. Okay? That's yung iba hindi maintindihan ng ating kababayan, ha? Day off mo, saan ka nagpunta? Sa Saikong, nagbulod. Ha? Sayang naman yung oras mo. Sayang naman. That is our generosity. Although day off natin, gusto magpahinga, pero we decided na ibigay natin, generous tayo, sa oras natin, ibinigay natin kay Lord. At yan ang mas mabuti. So ang mas mabuti pala ay pagbibigay ng ating oras, ng panahon para kay Lord. Amen? Gusto nyo maging mabuti? Anong gagawin natin? Ibigay yung oras, no? Maglingkod kay Lord. Yan ang mas mabuti. Hindi lang swimming, ganun. Hindi lang barbecue. Ang mas mabuti, ang pagbibigay panahon ng oras kay Lord. Okay? Di ba? Nagreklamo, tinuturuan si Marta. Marta, no? Sabi nga dito, pinili ni Maria ang lalong mas mabuti. At ito'y hindi aalisin sa kanya. Ibig sabihin, yung kanyang desisyon na maging alagad, hindi aalisin. Okay? At that time, tanda natin, yun lang mga lalaki ay mga parang alagad. Di ba karamihan sa mga may master, yung kanilang mga disciple, mga lalaki. Ibig sabihin, maski si Maria, babae, pero hindi aalisin. Maging alagad na, maging disipulo na si Maria. Okay? Hindi na aalisin yung kay Maria. So, sa ating pagbasa, tayo po'y pinala. Ano yung mas mahalaga sa buhay natin bilang binyagan ay yung pagsunod kay Lord. Of course, importante yung temporal. No? Yung mga pangangailangan natin, nagtatrabaho natin, pero sabi nga, ang mas mahalaga ay yung pakikinig sa Kanya. So during our day off, pag mag-time, ang mas mabuti, pumunta muna kay Lord. Magpasalamat kay Lord. Magsimba. Magpasalamat kay Lord. Yan ang mas mabuti. Okay? Binigyan tayo ni Lord ng maraming oras, at least during our day off, magbigay naman tayo kay Lord. Remember, ang tunay na alagad, ang generosity, not only just, of course, nandito tayo yung presence, but to become a disciple. That even pagkatapos ng banal na Eucharistia, patuloy natin isabuhay ang mga tinuro ni Lord. To become a disciple, ibig sabihin, ipinatuloy natin yung mga narinig natin, sinasabuhay natin. Yun ang alagad. Yun ang disipulo ng Panginoon. Amen. Magsitayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalaw ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulak paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumadulog kami sa iyo, Ama, upang malugod naming maisabuhay ang iyong pag-ibig, nang sa gayoy magiliw at mabuti naming mapakitunguhan at mapaglingkuran ang aming kapwa. Buong tiwala kaming dumadalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno ng simbahan at pamahalaan,
Makinig at tumaliwa nawa sila sa iyo, Ama, upang mapanibago sila tungo sa pagpapakumbaba at katapatan sa paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nag-aalay ng sarili sa pangangalaga sa kanilang pamilya, mga may sakit at mga lubhang nangangailangan, maging matyaga nawa sila sa paglilingkod. Makasumpong nawa sila ng galak at pag-asa sa kanilang inaaruga. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lubhang nababahala dahil sa suliranin sa trabaho, tahanan at iba pang kadahilanan, gabayan mo nawa sila, Ama, upang malampasan nila ang anumang kanilang dinadala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, matatanda, may kapansanan at mga nasabingit ng kamatayan, aliwin nawa sila ng Espiritu mo, Ama, upang sa kanilang pagdurusa, maalala nilang kaisa nila si Jesus. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa isang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin upang maging sensitibo at bukas kami sa mga nangangailangan na sumasalamin kay Kristong nabubuhay tagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagdiriwang ng huling hapunan. Paghahain ng alay. Punin at tanggapin ang alay na ito. Gayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalooban ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakipangabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghaing ipinag-utos nung araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubhang mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ni Jesu-Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong may tampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspusan ng langit ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinapalalanin ko sana
magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, aming Papa,
at ni Stephen naming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus. Sa ating ebanghelyo, pinaalalahanan tayo ng Panginoon na piliin ang mabuti, na makinig at maging alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Bago natin dasalin ang Ama namin, manahimik muna tayo sandali at sa tahimik, humingi tayo ng grasya ng Panginoon. Piliin ang mabuti. Kung tayo'y nagdi-discern, nag-iisip, nagpaplano, sabi ng Panginoon, piliin ang mabuti. At ang mabuti ang pagsunod sa kanyang kalooban. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumainyo rin. Sa ating pagbigay ng kapayapaan, sabihin natin sa ating kapatid, piliin ang mabuti, peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis, ang mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ako ay nasa pintuan, tumututok, naghihintay. Kung ako ay pagbibigyang makapasok sa tahanan, kayo'y aking sasaluhan.
ang lahat ng naon. Panginoon ko, ang tulad ko'y walang karapatan. Sa'yo ay tumanggap, ngunit sa isang likas mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ko, ang tulad ko'y walang karapatan. Sa'yo ay tumanggap, ngunit sa isang likas mo lamang ay gagaling na ako. Ay gagaling na ako. Ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabangan mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Jubilee Prayer, Pilgrims of Hope. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when with the powers of evil vanquish, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. And may that seed grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. Bago po ang pagbabasbas, atin pong pasalamatan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai sa lahat ng mga grasya na ating tinanggap sa banal na misa. Tinatawagan po yung nagdiriwang ng kanilang kaarawan o anibersaryo ng kanilang kasal sa buwan na ito na pumunta sa harapan para sa espesyal na panalangin. Birthday ng July. Birthday wedding anniversary. Panginoon, salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa banal na Eucharistia na nagbibigay sa amin ng buhay at lakas upang patuloy kami sa aming paglalakbay bilang simbahan tungo sa iyong kaharian. Panginoon, basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at nagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa buwang ito. Naway bigyan mo sila ng mabuting kalusugan upang patuloy sila sa kanilang pagmimisyon para sa kanilang pamilya, para sa bayan at sa iyong simbahan. Gabayan at bigyan mo sila ng talino at lakas na tumindig sa iyong kaharian at sa katotohanan. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya upang malampasan nila ang kanilang mga pagsubok at suliranin sa buhay. Pagpalain mo ang kanilang trabaho naway may masaganang bunga ang kanilang paghihirap upang makatulong sa pag-ahon ng kanilang pamilya. Palakasin mo rin ang kanilang pananampalataya upang patuloy sila sa pagsunod sa iyong kalooban at gumawa ng kabutihan. Gabayan at gamitin mo sila, Panginoon, para sa iyong kaharian at gabayan mo sila sa kanilang pamumuhay upang tahakin nila ang landas tungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng iyong anak at sa banal na Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Happy birthday. Happy birthday. Sana hindi matuloy ang bagyong Signal 8 para happy birthday. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsikayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, pagpalain mo ang iyong mga kaloob buhat sa langit, ang iyong sambayanan, at pamalagiin mong sumunod sa iyong kalooban sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo kayong sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.